Hey there, fellow learners of Media Information and Literacy. I am Shani Marquit Villaluz. I am Elisa May Perez. I am Crystal Simoya. And I am Carmel Idilimios. I am Jessica C. De La Cruz. And I am Raven E. Osoy, And we are the Group 2. Hey there, history buffs, Hilarians and Hilarians. Get ready for a journey through time as we explore about the colorful and fascinating history of Barangay Santa Cruz, Labo, Camarines Norte. But hold on tight because we're spicing things up with the seriously cool fun facts along the way. Did you know that Labo was established as a town way back in 1829 by the Spanish authorities? And get this, during the World War II, Labo was a key site for guerrilla warfare against the Japanese forces. So buckle up and join us as we uncover more surprising tidbits about one of the 52 barangays of Labo, which is the Santa Cruz Pass. So what are you waiting for? Let's go! Hi guys! We are here in front of Barangay Hall of Santa Cruz to interview the barangay official about the history of Barangay Santa Cruz, Labo, Camarines Norte. Today, we're all about interviews, whether it's chatting with experts or hearing people's histories. Get ready for some awesome interview that will make you explore more about history. These are the newly elected officials of Barangay Santa Cruz. And today we will meet Kagawad Joseph Octa, Kagawad Gil de los Flores, together with their punong barangay, Gil V. De Leon. Are you guys excited? Because I'm excited. So what are we waiting for? Let's go! Last 2023, nagkaroon po ng barangay election kaya ang mga kasamahan ko po ay ito si Kagawad Noni bilang first Kagawad, Kagawad Nel, second Kagawad, Kagawad Joseph, third Kagawad, Kagawad Serenis, fourth Kagawad, Kagawad Sandy ang fifth Kagawad, Kagawad Siloy Villalos, sixth Kagawad at si Rayrada ang last Kagawad. Pero ako po si punong barangay Gil de Leon. Nagsimula po ako manungkulan 1994 bilang barangay official, barangay kagawad. Nahalal po ako ng 4 na terms bilang isang kagawad ng barangay. Ngayon, 2018, naging punong barangay na po ako up to present. Ngayon nga po, nandito kayo, nag-i-interview sa akin na may pagmamalaki po ang aking mga kasamahan na masisipag. Sabi nga, mapagmahal sa kalikasan, mapagmahal sa kapwa, makatao, makadiyos at makakalikasan. Sana po ay ang ating mga mapupuntang barangay ay ganun din ang kanilang advocacy sa kanilang barangay, maging malinis, maayos ang pamamahala. Ngayon po, Kagawad Nel, pakilala po ang sarili mo. Ako si Kagawad Nil Servilla Flores. Nagsimula ako dito sa barangay is February 2020 bilang appointed sa administration ni Cap Gil de Leon bilang barangay secretary. At hanggang sa kasalukuyan, nung nakaraang nahalal ako bilang second barangay kagawad. At hanggang ngayon, naglilingkuran dito sa aming barangay. Magandang tanghali. Ako naman si Kagawad Joseph. Isang batang leader din po sa Barangay Santa Cruz. Lumaban din po ako nung nakaraan ng SK chairman, subalit hindi po nagwagi at ngayon pong last election ay pinalad na po na manalo bilang pangatlong kagawad. At welcome po kayo dito sa aming barangay.
Pinagmamalaki po namin ang aming barangay Santa Cruz na may malaking sakahan at may malawak na taniman kung saan matatagpuan rin po ang Santa Cruz River at matatanaw po ninyo ang Mount Bagakay. Yun lamang po at maraming salamat. Ng Kastila dito sa ating bansa, siyempre, Barangay Santa Cruz, Bayan ng Labo ay nasaklaw din ng Kastila. Sila yung nag-spread ng Christianity. Alam naman po ninyo, mga bata ng Kastila ang nag-spread ng Christianity dito sa ating bansa, kasama na yung Bayan ng Labo at Barangay Santa Cruz. Simula pa lang, ang Barangay Santa Cruz ay hindi naman talaga ito ang pangalan niyan. Nagkaroon lang tayo ng unang kabisa di barangay sa pamagitan ng Kabisang Palab. Yan po ay kaunang Teniente del Barrio. Noong panahon ay kabisa di barangay. Yun po ay si Flaviano Pardo na siyang nagtatag ng Santa Cruzan. Santa Cruzan dito sa ating barangay. Ang Barangay Santa Cruz ay may 4 na sityo. Sitio Mungkoy, ang Prop 1, Sitio Pabrika, ang Prop 2, Sitio Mangkali, ang Prop 3, at Sitio Talabaan, ang Prop 4. Yan po ay sa pamagitan ni Kabisang Palab, nagtatag siya ng nagkanda, nag-knock na siya ng ano bang tatawag sa kanda, nagsagawa ng Santa Cruzan. Yung dasahan Yung Santa Cruz na yun ay mayroong aurora tinatawag na inililibot sa lahat ng sityo dito sa ating barangay, ang barangay. Apat na siyam, una-una, 3 siyam lang dahil 3 sityo lang po. Yung puro 4 na hindi pa tinatawag, hindi pa yung nakubanggit sa Santa Cruz. Kaya po sa bawat pagdarating ng panahon ng Mayo, ang kapistahan ng Santa Cruz, ganun din yung sa pagkapistahan ng mga magsasaka, nagkakandak ng aurorahan. Yan ay si Kabisang Palab na inilibot nga sa ating 4 buong nasasakupan ng barangay. Sa tagal ng panahon, nagaganon ang ginagawa ng mga matatanda noon, kaya nagkaroon ng pangalan ang Barangay Santa Cruz na sa pamagitan ng aurorahan, ginawa ang pangalan ng barangay ay Santa Cruz. Ang mga pangunahing sa history nito, ito ay hindi naman talaga Danawan, ito ay gubatan ang barangay Santa Cruz. Siyempre sa pagtuklas ng mga ninuno natin dito sa barangay, ganun pamayaman pala ito sa Palay at saka yung ilog, meron tayong ilog, yung Busigon River. Yan ang tinatawag na, yan para tandaan na ang Barangay Santa Cruz ay sa pamamagitan niya yung Binson at Labo, ay yan ang pagitan na Pilihan Binson, Barangay Santa Cruz. Ano pa maidadagdag mo nun? Sabi ko nga, ang Barangay Santa Cruz ay may mga magaganda, yung mga sinaunang pag-ugali, yan ay ang mga gawain noon, pag hindi ka tingin pa lang sa iyo ng matatanda, alam mo na ang gagawin mong umupo ka na, umalis ka na sa harapan nila. Di ba, may nagpipintuhan dito, hindi pwedeng humalo ang mga bata sa pintuhan ng matatanda. Tingin pa lang alam na nila yung ibig sabihin nung ako yung bata pa. Umaalis na ako dun sa usapan ng matatanda. Hindi ako yung bagay dun sa usapan. Pero ngayon, ang nakapansin nyo sa mga bata ngayon, kahit na anong sabi ng magulang, hindi sumusunod, basta makikinig sila sa usapan ng matatanda. Noon, tingin pa lang, alam na nila, mayroon ka na agad kurot sa singit, patay nga mo na bagay ng katawan pag hindi ka tumalima sa kanilang sinasabi. Barangay Santa Cruz na ng pangalan. Dahil si Kabisang Palab ay 1800 ay tao na yun. 1521 baga naman ang pamamayani dito ni Magellan. Kaya itong Barangay Santa Cruz
1800 po ito nang magkaroon Sabay na rin ang pangalan. pagdating ng bayan ng Labo, kasabay na rin po ito. Dahil meron kaming isang panahon ni Fabiano Pardo na 1800 na rin po yung pinanganak. Pinakakanawin lang kasi namin dito yung Danawan lang, saka yung ilog. Yung ilog kasi namin, ngayon, sa panahon dati noon, ang ilog namin dito, pagka layo-layo sa ngayon, malapit na. Kaya sa panahon ngayon, sa panahon ko na ngayon, kaya ginagawa na namin ng mga plano kung paano namin i-preserve ang Dusig na river niyan. Ganyan din yung mga sapa natin. Meron kami mga ordinansa sa pagbawal sa mga paputok, mga paglalason ng sapa, ganun din yung pangungurente, pagpuputol ng kahoy sa panabi ng sapa, panabi ng ilog. Yung quarry naman ay hindi naman bawal. Pag walang permit ang quarry, bawal. Pero pag may permit na ganyan, okay lang naman na mapalalim yung ilog para ma-preserve yung mga lives natin dito sa taas. Pag hindi kasi sinukay yung ilog, mababaw. Kailangan lumalim para yung mga mamamayan, hayop ay pag hindi agad magbabaha. Yun ang mga gawain namin bilang gumagawa ng mga ordinansa para dyan, mga pagbabawal nga sa pagputol ng kahoy. Yung mga products ka, halimbawa, marami tayo dito, kasi ang Barangay Santa Cruz is mayaman sa agriculture, kasi ang pangunahing hanap buhay dito ng naninirahan sa Barangay Santa Cruz is ang pagsasaka. So, kung maipagmamalaki rin namin sa iba ang Barangay Santa Cruz, siguro ang maihahandog din namin sa kanila, iba't ibang product, katulad ng palay, iba't ibang gulay, yan. Kasi dito sa Kapatagan baga to. Kaya Unang panahon kasi, bali wala lamang yung baga naman yung magsunog ka riyan, magputol kang kahoy. Sa pagdaan kasi ng maraming panahon, napakaiba ang pagbabago. Dati, hindi sa gubatan ba ito. Ngayon makita mo may mga kalsada, may mga buildings. Dati accessible na itong barangay, katulad ano pang mga pagbabago ka? Meron tayong school, may buildings, may mga waterways, may mga lahat halos may makita mo dito sa kaya yung Barangay Santa Cruz hindi naman makahuli na sa sa development. Habang nagtatagal kasi ang barangay, hindi naman patuloy lang na ganun lang sila. Maraming salin lahi na mga mahusay na pinuno ng barangay, hindi lang si Kapitan, marami pa akong pinalitan na yung mga advocacy nila na kung paano ba natin kaya, kung paano natin pa-uunlarin, paano natin iingatan ang likas na yaman, paano natin iingatan ang buhay. Ganun po yung bawat salin lahi na namumuno sa ating bayan, sa ating barangay. Ganun po kami na ganun din kayo, halimbawa kayo na napatayo din, ganun din ang advocacy na ito na yun, na ito ang gagawin namin. Bilang po ng barangay, pinagpapatuloy lang din yung mga Ito yung gagawin namin, ayaw namin makita ang barangay na nahuhuli na sa ibang hindi lang, yun yung pag-iingat nga sa ating likas na environment. Ingat, likas na yan. So now you know the history of Barangay Santa Cruz, Labo, Camarines Norte. From its humble beginning to a vibrant community it is today. We hope you enjoy and learn the past, present, and future. Thank you for joining in this journey through the reach of the history of Barangay Santa Cruz, Labo, Camarines Norte.